Binabati kita, host, sa pag-unlock ng sistema ng pagkain sa katapusan ng mundo. Ang Japan ay naglabas ng nuclear wastewater, kaya nadudumihan ang pagkain sa buong mundo. Maraming hayop ang namamatay. Ang mga tao ay nahaharap sa malubhang kakulangan ng pagkain. May isang puno doon. Ngayon, bumababa ang ekonomiya. Ang hirap talaga gumawa ng negosyo. Anong ginagawa mo? Ang cute mong matanda. Pareho pala sa anak mong lalaki. Ninakaw ang balat ng puno ko. Gusto mong mamatay? Ruyan, hindi na ako uulit. Sobrang gutom ko talaga. Ibalik mo sa akin. Lumabas ka. Lumabas ka. Ruyan, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Papasukin mo ako. Ruyan, papasukin mo ako. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ang cute mo, magyayelo ka na. Ruyan. Ruyan, taglamig na ngayon. Pinalayas mo ang biyenan mo para makipag-ibigan sa akin. Ang sama ng loob mo. Kung gusto mo ng excitement, sige, gawin natin hanggang dulo. Nanay, papatayin ko kayong dalawa. Mga mangangaliwa. Ikaw na ito, ang cute mo. Lalaban ka sa akin? Naniniwala ka bang kaya kitang durugin? Parang pagdurog ng langgam lang. Gusto mong mamatay? Karne. Barbecue. May barbecue. Polusyon ng pagkain sa buong mundo. Matagal na akong hindi nakakita ng karne. Kuya Yang, ibenta mo sa akin ng karne. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking ari-arian. Polusyon ng pagkain. Hindi, Yang Cheng, ikaw ang magbenta sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking ari-arian. Hindi, ibenta mo sa akin. Ibenta mo sa akin, ibenta mo. Sandali lang. Yang Cheng, ibenta mo sa akin ang karne na ito. Itong babaeng ito. Ibinalik ko sa iyo. Hindi ko gusto ang pera ninyo, basta sinumang makakapatay sa mag-asawang ito, mga adulterong ito, ang mga itong karne ay ibibigay ko sa kanya. Ano? Ako si Ginoong Fang. Tingnan ko kung sino ang may tapang. Patayin ng mga adult erong ito. Patayin ng mga adult erong ito. Yang Cheng, hintayin mo ako. Gagawin kitang hindi makahinga, hindi makamatay. Tigil. Pwede bang wag sa mukha? Polusyon ng pagkain sa buong mundo. Ngayon, ang pagkain ay naging ang pinakamahalagang bagay. Bakit bukas ang pinto? Sino ang may susi ko? Magnanakaw. Magnanakaw. Anong magnanakaw? Ang susi ay ibinigay mo sa akin. Ang iyo ay akin. Ang akin ay akin pa rin. Binabati kita, host, sa pag-unlock ng sistema ng pagkain sa katapusan ng mundo. Sistema ng walang katapusang supply. Basta't nasa barbecue shop ang host, ang sistemang ito ay magbibigay ng walang katapusang supply ng mga sangkap para sa barbecue.
Mangyaring ibenta ng host sa lalong madaling panahon, 10 kilo ng barbecue, upang i-upgrade ang sistema. Sistema. Talagang nakakapag-refresh ng sariwang sangkap. Kaya sa panahong ito na halos wala ng karne, magtatayo ako ng barbecue stall sa katapusan ng mundo. Malapit na akong yumaman. Pangxing yun, Liu Ruyan. Hintayin ninyo ako. Kapag yumaman na ako, siguradong 1,000 beses, ako'y gaganti. Magsisimula na ang pagpupulong sa pamumuhunan, simula ng krisis sa pagkain. Ang pag-akit ng mga mamumuhunan sa pagpupulong sa pamumuhunan ay naging pagkain na lang. Wala pa akong plano ngayon. Tiyak na sasamantalahin ng Board of Directors ang pagkakataon. Pero, ano ang silbi ng maraming pera kung hindi naman ito makakain? Ate, nag-scroll ako ng mga short video at nagkakaroon na ako ng hallucinations. Naaamoy ko pa nga ang amoy ng barbecue na para bang totoo. Masyado na ba akong stress? Parang naaamoy ko rin ito. Lalong lumalakas ang amoy ng hallucination na ito. Hindi ito hallucination. Karne. Barbecue sticks. Barbecue sticks talaga. Wow! Saan nanggaling ang mga ito? May customer na. Magkano ang mga barbecue sticks mo? Bibilhin ko lahat. Mukhang ang unang order ay sigurado na. Hindi naman marami, gusto ko lang isa. 1,000,000? 10,000,000? 100,000,000? Magkano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo na. Isa. 10 milyon. Gusto ko lang ng 10,000. Hawak mo ito. Ito ay nagkakahalaga ng ilang 10,000,000 piso. Ang puso ng karagatan. Bibilhin ko lahat ang mga barbecue sticks na ito. Anong ginagawa mo? Akala ko may nahanap akong malaking kliyente. Ang akala mo tanga ako. Itong basurang bato. Sinabi mo sa akin na nagkakahalaga ito ng milyon-milyon. Sinasabi mo na ang aking heart of the ocean ay basurang bato? Magkunwari ka. Magpatuloy ka sa pagpapanggap. Ako, hindi ko naman hihingin ng marami sa iyo. Bigyan mo lang ako ng isa. Guwapo. Ibibigay ko sa iyo. Ano? Sapat na ba? Sapat ba o hindi? Kung gusto mong kumain, magbayad ka. Ikaw, ako, ang dalagang ito, ay ibinigay ang aking unang halik, lahat sa iyo. Walang pera, di ba? Walang usapan. Sige, pera lang ang gusto mo, di ba? Ang ate ko ang pinakamayaman sa Dragon City. Teka lang. Unang halik pa. Ako pa ang nalugi. Hindi pwede. Kailangang itago ang mga karne na ito. Kung hindi, mananakaw na naman. Sa panahon ngayon, kahit ang mga mayayaman ay kumakain na lang ng balat ng puno. Mukha ka namang hindi mayaman? Paano ka magkakaroon ng pagkain? Ate, meron talaga siya. Kung ayaw mo maniwala, tanungin mo siya. May bigas ka ba? Paano ang brown rice? May balat ng puno man lang? Wala. Kita mo? Sinabi ko na sa'yo. Ang mga taong tulad niya, paano magkakaroon ng pagkain na ibebenta? Wala akong ng mga sinabi mo. Ang meron lang ako ay barbecue. Anong sinabi mo? Sinabi ko, barbecue lang ang meron ako.
Ate, ate, ate. Ito ang Shen Group, Black Card. Pwede mong gamitin kahit saan. Ako na ang bahala sa mga karne na ito. Black card pa na walang limit? Akala mo nasa short drama ng Douyin ka? Kung gusto mong kumain, pwede. Cash lang ang kailangan ko. Ayaw mo pa ng Black Card. Gaano ba kalaki ang gana ng lalaking ito? Magkano ba ang gusto mo? 1,000,000. Ano? Paano naging 1,000,000? Hindi mo kaya? Masyado ba akong humingi? Bibigyan kita ng 100 beses niyan. Hoy, sa loob ng 10 minuto, magpadala ka ng 100,000,000 na cash dito. Guwapo! Ngayon, pwede na ba kaming pumasok at kumain? Pwede naman. Pero, pagkatapos ng 10 minuto, kung wala akong makita na pera, kayo dalawa, sa tindahang ito, magtatrabaho kayo sa akin habang buhay para bayaran ang utang. Sige, umupo na kayo. Hindi ba naubos na lahat? Bakit mayroon pa ngayon? Talagang naubos ko na lahat. Liruyan, nagtago ka pala? Hindi, wala. Kuya yun, wala po. Ibinigay ko na lahat sa'yo. Paano ko magagawa iyon? Yang Cheng, ang galing mo talaga. Walang kwenta. Nagtatago ka pala ng gamit? Hindi mo ba ibibigay ng may paggalang kay kuya yun? Para sa inyo, Liruyan, Fang Xinyun, kayong dalawang masamang magkasintahan. Ginugulo pa ninyo ako? Hindi pa ba sapat ang pagkakapalo sa'yo? Ikaw, Okay lang, okay lang. Yang Cheng, akala mo ba ilang piraso ng karne ay sapat para tulungan ka ng kapitbahay? Ang karne mo ay mauubos maaga o huli. Ibenta mo lang sa akin para makuha ang buong halaga nito. Kulang, di ba? Meron pa. Kunin mo. Ito ay ilang beses na mas malaki kaysa dati. No. Ano, dukha? Hindi ka pa ba nakakita ng ganoon kalaking order? Natulala ka? Okay lang. Bibigyan kita ng pagkakataon na magpasalamat ng maayos sa iyong tagapagligtas. Hawak mo. Yang Cheng, nababaliw ka na ba? Kunin mo agad. Yang Cheng, ito lang ang pagkakataon mong kumita. Kapag wala kang pagkain, ikaw ay isang langgam na niyayapakan ko. Naiintindihan mo ba? Dukha. Fang Xinyun, iyon ang pagkakamali mo. Ang pera ko ngayon ay sapat na para yumapak sa iyo. Ang pera ko ngayon sapat na para tapakan ka. Yang Cheng, matagal na tayong magkasama. Alam ko kung may pera ka o wala. Tapos na. Sino ba ang babaeng iyon? Kung totoo o hindi ang pangako niyang 100,000,000? Bakit ba ako nagyabang ng ganyan? Yang Cheng, kung may pera ka ipakita mo sa lahat, Ang natitira sa pangako ng babaeng iyon 5 minuto na lang. Yang Cheng, kung totoong may pera ka, ang asawa mo, sa isang kindat lang, ay magiging akin na ba? Ayoko ng ganyang salita. Tingnan mo. Ito ang tunay na pera. Naiintindihan mo ba? Yang Cheng, ang pera na basta-basta lang ibinabato ni Yunji. Kahit magtrabaho ka ng 10 hanggang 20 taon, hindi mo kikitain. Ay, kung totoong may pera siya. Mapapalayas ba ang nanay mo sa bahay? Yang Cheng, luhod ka at humingi ng tawad sa akin. Ibibigay ko ang perang ito sa iyo bilang kabayaran. Naiintindihan mo ba? Sino ang gusto mong bigyan ng limos? Sino ang bibigyan mo? Sino ka? Ang pinakamayaman sa Longcheng si Presidente Shen ng Shen Group. Hindi mo kilala? Naku, binibini ko. Huwag kang mag-imbento. Ang detalye naman ng imbento mo. Kapag may nag-check, malalaman na peke iyan. Buko? Anong buko? Si ate ko ang pinakamayaman sa Longcheng. Alam mo ba kung ano ito? Puso ng karagatan. Puso ng karagatan. Ito ay mula sa ate ko, ang pinakamayaman sa Longcheng, binayaran ng 50 million para makuha sa auction. Bilang regalo sa kaarawan, para sa akin, ang kanyang nakababatang kapatid.
Bakit hindi mo pigilan ang kapatid mo? 1 minuto na lang. Alam mo ba kung ano ito? Ito ba ay isang walang kwentang card? Ito ay ang aking Shen Group eksklusibong walang limitasyong black card. Kayang bilhin ng card na ito ang inyong mga buhay. Oy, Yang Cheng. Saan mo nakuha ang dalawang malalaking tanga? 3. Nagpapanggap na pinakamayaman sa Longcheng Yang Cheng. Gusto mo bang ako ay magsisi sa pag-alis ko sa iyo? 2. Ang susunod ba ay papaluhod at hihingi ng tawad? Nakakatakot. Diyos ko, 1. Ang daming pera. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nakita ang daming pera. hindi lang ikaw. Ako, sa susunod kong buhay, hindi pa nakakita ng ganyang karaming pera. Ikaw talaga ang pinakamayaman sa Longcheng. Siyempre, sa buong Longcheng walang mangahas na magalit sa ate ko. Malamig na. Magbabankrupt na ang pamilya Fang. Tay, Ano ang ginawa mo? Ngayon, ang mga partner ng Pamilya Fang gustong kumalas sa kontrata. Tapos na ang Pamilya Fang. President Shen. Mali ako, President Shen. Hindi ko kayo nakilala. Ako ang nagkamali. Pasensya na. Pasensya na. President Chen, pasensya na. Hindi ko alam. Ang dapat ninyong hinga ng tawad ay hindi yata ako. Oo. Yang Cheng. Hindi. Kuya Yang. Hindi President Yang. Hindi oo. President Yang. Mali ako. Hindi na ako magtatraidor sa iyo. Mali ako. Talagang hindi na. Mahal, pasensya na. Ako ang mababa. Hindi kita dapat pinagtaksilan. Nagsisisi ako. Patawarin mo ako, po. Hindi ba sinabi mo hindi ka magsisisi? Mas gusto ko pa yung dati ninyong mayabang na itsura. Mas gusto ko pa yung kanina niyong pagiging mayabang. Hindi. Kasalanan niya lahat. Presidente Yang, maniwala ka sa akin. Siya ang unang nangakit sa akin. Ikaw ang lumapit sa akin. Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Mali ako. Pasensya na. Sino bang asawa mo? Hemp! Walang hiya ka! Karapat-dapat lang sa'yo. Bitawan mo ako Kasalanan mo talaga. kung hindi dahil sa'yo. Paano ako magkakasala kay Presidente Yang? Kasalanan mo talaga. Mahal. Tingnan mo ako. Anong ginagawa mo? Bilang asawa, dapat kitang pagsilbihan. Kahit na maraming tao. Pero kung gusto mo, kaya ko naman. Basta ibigay mo sa akin ang pera. Anong ginagawa mo? Pui, walang hiya talaga. Yang Cheng, ito ba ang dating panlasa mo? Para sa ganitong, babaeng walang hiya, nasaktan ka pa. Gusto mo ng pera, di ba? Sige, ibibigay ko sa iyo. Gusto mo ng pera, di ba? Luhot ka. Mali tayo. Mali ako. Hindi na ako uulit. Hindi na uulit. Mali ako. Alisin na. Wag. Wag kang umalis. Sabi ko, alisin. Kailangan ko pang ulitin? Shen Ning. Ngayon ay may oras ka pa para sa mga luho, nag-aabuso ng kapangyarihan para sa sarili. Gamitin ang kapangyarihan ng iyong kumpanya. Protektahan ang iyong kasintahan. Mukhang sa susunod mong pulong sa pamumuhunan ay puno ka ng tiwala, puno ng kumpiyansa. Kasinungalingan. Sino ang nag-aabuso ng kapangyarihan?
Sino yan? Ito ang aking ate, kalaban sa board of directors. Dati, laging nasa ilalim ng aking ate. Pero simula nang magkaroon ng food crisis, ang paraan ng pag-akit ng investment, naging kompetisyon kung sino ang makakapagbigay ng mas maraming bigas sa investors. Siya naman, ang laging nasa itaas ng aking ate. Kung sa susunod na pulong sa pamumuhunan, matatalo pa siya niya ulit, maglabas ng mas maraming bigas kaysa sa aking ate, kailangan ibigay ng ate ko ang posisyon ng chairman. Ipasa na lang. Sa bigas. Shenning, ang bigas na inihanda ko, isang malaking sako na puno. Bago pa ang pulong sa pamumuhunan, umabot sa mahigit 5 kilo. Malapit ka nang, matapakan ko. Ma'am Shen, bigas lang naman iyan, matutulungan kita. Matutulungan mo ako? Siyempre kung magkano ang kailangan mo, ibibigay ko. Mas masarap ang bigas ko kaysa sa kanya. Kahit isama mo pa ang barbecue ngayon, wala pang kalahating kilo. Paano naman makakalaban? Salamat sa treat mo ngayon. Huwag mo na pakialaman ang problema ko. Yang Cheng, huwag mo pansinin na parang cold ang ate ko. Ayaw lang niyang madamay ka. Natatakot siyang maapektuhan ka. Nag-aalala siya sa'yo. Sinong nag-aalala sa kanya? Eddie, huwag kang mag-alala. Pangako, darating ako. Bago magsimula ang pulong sa pamumuhunan, magdadala ako ng barbecue na ikatutuwa ng investors. Hintayin mo lang. Yang Cheng, akala mo yata sa pagiging sugarol yayaman ka? Ngayong bankrupt, si Shenning. Mahirap ka pa rin, mahirap. Yang Cheng, hindi ko kailanman iiwan si Yunji para sumama sa'yo ikaw. Ay karapat dapat lang nayurakan ng aking Yunji. Hindi ka namin patatawarin ng pamilya Fang. Umalis ka. Kayong dalawa, mga cute. Hoy, sa panahon ngayon, kahit ang magaspang na kanin ay mahirap kainin, si Presidente Sun ay naghanda para sa atin ng mahigit 10 kati ng bigas. Ngayon, kahit ang pagkain ng balat ng puno ay nakakainggit. Ngayon, hindi na tayo pwedeng hindi mamuhunan. Anong dapat ipagmalaki? Hindi ba't sa mga taga-Sakura nagbenta ng dignidad para humingi ng kaunting bigas? Ang 10 kati ng bigas ay hindi dapat ipagmalaki. Mabuti. Kung gayon, pakiusap kay Presidente Shen, maglabas ng bagay na dapat ipagmalaki. Bakit hindi gumagalaw si Presidente Shen? Ang kailangan mo lang ay maglabas ng kahit isang kati ng bigas. Wala ka bang kahit isang tael ng bigas? Dahil hindi makapagbigay ng pagkain si Presidente Shen, natural na pipiliin namin si Presidente Sun. Kumpara kay Presidente Shen, si Presidente Son ang mas karapat-dapat na maging bagong pinakamayaman ng Longcheng. Presidente Shen, kung paglilingkuran mo ako ng mabuti, baka ako at ikaw ay makaupo ng magkasama sa posisyon ng pinakamayaman ng Longcheng. Panaginip. Sino ang nagsabing wala akong maibigay na pagkain? Ang pagkain na maibibigay ko ay mas mataas ang uri kaysa sa bigas niya. Sa hindi gaanong matagal na panahon, si Yang Cheng ay dadalhin ng kanyang karne upang tulungan akong manalo sa pulong ng mga mamumuhunan na ito. Ano? Sa panahon ngayon, may karne pa pala. Kung talagang makakapagbigay si President Shen ng karne, kahit kalahati lang ng bigas ni President Son, susuportahan ko siya ng buo. Susuportahan ko siya ng buo. Tapos na, si Yang Cheng, isang nagtitinda ng barbecue, paano siya makakakuha ng ganoong karaming karne? Paano ko ito aayusin? Shenning, gusto mong lokohin ang mga investors? Gumawa ka ng mas magandang dahilan. Isang asawang babae, tumakas kasama ang iba. Isang mahirap na tao, ay may ilang kilo ng karne? Tumigil ka! Si Yang Cheng ay hindi mahirap.
Gumawa siya ng mga BBQ skewer para sa atin. Sinasabi mo bang ang mahirap na iyon? Naghanda ng BBQ para sa inyo? Bakit tumakas ang asawa niya? Ikaw, Anong ikaw? Kung may barbecue siya, dapat sumama siya sa'yo sa pulong, sa pamumuhunan. Hindi pa siya dumarating, tumakas na agad. niloloko lang ba ako ni Yang Cheng? Oo nga, si Yang Cheng ay isa lang naman, maliit na BBQ stall owner. Ano ba ang karapatan ko para hingan siya ng tulong? Makapagbigay si President Sun ng 10 kilo ng bigas. President Shen, nagpapaloko ka lang sa isang maliit na tindero. Kung ikukumpara kay President Son, wala kang karapatan. Maupo bilang CEO ng grupo. Bumoto ako para kay President Son. Ako rin. Shenning, sa tingin ko dapat kang umalis. Ikaw ang dapat umalis. Ikaw dapat ang umalis. Kumusta? Hindi ka naman late, Shenzong. Muntik na, hindi ko inaasahan na si Yang Cheng ay talagang pumunta para sa akin. Ikaw? Isang may-ari ng maliit na tindahan? Paano magkakaroon ng natirang meat skewers? Hindi ka ba naniniwala? Kayo rin, hindi naniniwala. Sige, ang mga hindi naniniwala, sumama sa akin. Ikaw ay isang may-ari ng maliit na tindahan. Paano magkakaroon ng natirang meat skewers? Sa tingin ko, sa lugar mo, ay hindi mo kang lugar na may meat skewers. Kahit na may karne, ay baka matagal nang naubos mo, ikaw, kinain na lahat. Dahil lahat kayo ay hindi naniniwala. Ngayon, hayaan nyo akong pasayahin kayo sa pagkain. Tingnan nyo, lahat. Wala. Yang Cheng, ang gusto ng mga investor ay meat skewers. Wala kang laman dito. Paano magkakaroon ng karne ang batang ito? Shenning, sayang lang sa oras ng lahat. Shenning, ito ang iyong pinaniwalaan mo ng buong puso. Ang mahirap ay mahirap talaga. Paano magkakaroon, kahit kaming mayayaman, ay hindi makakuha ng karne? Ang mahirap ay mahirap talaga. Paano siya makakakuha, kahit kaming mayayaman, ay hindi makakuha ng karne? Paano ako maniniwala na si Yang Cheng ay makapaglabas ng barbecue na kahit ako'y hindi makapaglabas? Ang investors ni Yang Cheng ay hindi tanga. Hindi mo kailangan magpanggap dito. Dalhin si Yang Cheng. Uy, Yang Cheng, umalis na tayo baka magalit ang investors. Kahit ang ate ko hindi ka maililigtas. Sandali, makinig ka, ako. Teka. Ang pulong sa pamumuhunan na ito ay hindi para sa isang mahirap na tulad mo na pupunta kung gusto at aalis kung gusto. Shenning, hindi ka makapaglabas ng barbecue at nagdala ka pa ng isang mahirap para dayain ang lahat ng executives dito. Wala kang kakayahan at hindi ka karapat-dapat umupo sa posisyon ng chairman. Ay, Shenning. Paulit-ulit naming binigyan ka ng pagkakataon. Ngunit nagdala ka ng isang hampas lupa para dayain kaming lahat. Mga executives, ngayon, kahit ang pagkain ng balat ng puno ay isang luho. Siya, isang dukha, paano siya makakapaglabas ng karne? Tingnan ninyo, mukha siyang napakahirap. Paano siya magkakaroon ng barbecue? Tama na. Yang Cheng, alam ko na ginagawa mo ito para tulungan ako, kaya ka nagsisinungaling dito. Meron talaga ako. Walang problema. Ako ang mananagot para dito. Hindi ko sila hahayaang saktan ka, kahit isang buhok. Mananagot? Ano ang pananagutan mo? Sasabihin ko sa iyo, Shenning, bilang parusa sa iyong panloloko sa lahat ng executives dito, hindi mo lang ibibigay ang posisyon ng chairman, kundi pati ang iyong shares, at lumayas sa Shen Corporation. 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 Sandali. Umalis ka sa Shen. Teka. Gagawa ako ng magic para sa inyo. Magpapakita ako ng karne. Ano? Yang Cheng, anong oras na? May oras ka pa para mag-magic? Kaya akong magpakita ng karne. Shenning, sa tingin ko, ang dala mo ay isang musmos at tanga pa. Xiao Xiao,
Dalhin mo na si Yang Cheng. Yang Cheng, umalis ka na. Anong alis? Kaya ko talagang gawin iyon. At sasabihin ko sa inyong lahat. Ang hindi ko kinukulang ay karne. Sige. Ang hindi ko kinukulang ay karne. Ang pinakamayamang tao sa mundo ay hindi mangahas sabihin iyan. Shenning, Shenning. Nagdala ka ng ganitong, isang pobreng hambog. Hindi ba ito panloloko sa lahat? Sa tingin ko, wala kang karapatan. Umupo bilang CEO ng grupo. Shenning, dalhin mo siya sa ospital agad. Baka maging tanga kung magtatagal. Mga Ginoo, ang dala ko ay totoong bigas at siya ay gumagamit ng ganitong trick para manloko sa inyong lahat. Malinaw kung sino ang dapat mong investan. Sinusuportahan ko si Ginoong Sun. Suportahan si Ginoong Son. Suportahan si Ginoong Sun. Suportahan si Ginoong Sun. Suportahan si Ginoong Sun. Suportahan si Ginoong Son. Suportahan si Ginoong Son. Shenning, ang investment na ito ay akin na lahat. Ikaw at itong dukha, karapat-dapat lang kayong tapakan ko. Tumigil ka na, pobre. Yang Cheng, naglabas ka talaga ng mga inihaw? Hindi mo talaga ako niloko. Sinabi ko na sa'yo. Hindi ka naniwala. Karne. Sa buong buhay ko, nakakakita pa ako ng karne. Karne. Ito, totoong karneta. Uwa. Tingnan nyo, totoong karne. Totoong karne talaga. May karne nga na makakain. Oo. Hindi? Imposible yan. Itong pobre, paano siya nagkaroon ng ganito karaming karne? Gusto niyo bang kumain? Gusto. Yung mga tiket sa inyong kamay, sino ang iboboto nyo? Iboto si Pinuno Shen. Iboto si Pinuno Shen. Iboto si Pinuno Shen. Kung gusto mong kumain, kailangan mong ipakita ang iyong katapatan. Oo nga, wala ni katiting na katapatan. Gusto mo rin bang kumain ng barbecue? Bagaman marami ang bigas ng pamilya Sun, paano ito maihahambing sa barbecue? Hindi maihahambing. Karne. Iyan ay karne. Sa buong buhay ko, baka hindi na ako makakita ng karne na ganito. Hindi. Makinig kayo sa akin. Umalma kayo. May karne siya, pero ang kanyang karne ay napakaliit lang. Ang aking bigas ay mahigit 10 kilo. Siya ay para lang. Linlangin kayo para mamuhunan sa kanya. Kung sakaling mamuhunan kayo sa kanya, baka wala kayong matikman na kahit isang piraso ng karne. Sun Shi, nagsisinungaling ka. Paano naging kulang ang karne ni Yang Cheng? Xiao, sumama ka sa akin. Presidente Shen, bakit hindi ka sumubok ng ilang subok? Tigilan nyo na ang pagkain. Mag-iwan kayo ng konti para sa amin. Presidente Shen, mag-invest ako ng 100 milyon. 100 milyon. Mag-invest na. Hindi. Lumayo ka diyan. Ginong Shen, binata. Nakita mo na, di ba? Nag-invest ako ng 100 milyon. Ayaw ko ng sobra. Ayaw ko nga ng sobra. Bigyan mo lang ako ng 2 tuhog. Eto. Ang dami naman. Akin lahat ito. Simula ng nuclear contamination. Hindi na ako nakakita ng karne. Ito, lahat po sa inyo. Marami pa ako rito. Ako ang mag-iihaw ngayon. Kain lang ng kain. Ginoong Wang, kung kulang, marami pa. Si. Bigyan mo ako ng 2 tuhog. Gusto kong magdagdag ng 100 milyon. Ako, 300 milyon. Ako rin, 2 tuhog. Ayaw ko nga. Hindi. Imposible. Naghanda ako ng 5 kilo ng bigas. Ang dami kong sakripisyo.
Tapos sinira lang ninyo. Sunshi, kahit gaano ka katagal maghanda madali lang naman. Nasapawan ka lang ni Yang Cheng. Ikaw itong pulubi. Paano ka magkakaroon ng ganito karaming karne? Malinaw na ninakaw mo. Wang Zong, maniwala ka sa akin. Siya ang nagnakaw ng karne. Li Zong, siya ang nagnakaw ng karne. Tito, kunin ninyo itong baliw. Bitawan mo ako. Dapat hulihin ninyo itong pulubi. Tumigil ka. Sunshi, talo ka na. Sa ngalan ng chairman, papaalisin kita sa grupo. Wala kang karapatan, Shenning. Sabihin ko sa'yo. Makalipas ang 3 araw, ang piyesta ng alkalde. Bawat mamumuhunan ay kailangang magdala ng 25 kilo ng materyales para makasali. Ikaw, ngayon ay may ganito karaming karne. Ngunit hindi ako naniniwala na ang ganito kahalagang materyales ay makakayanan mong makaipon ng 25 kilo. Pagkalipas ng 3 araw, talo ka pa rin. Piyesta ng alkalde. Gawing mas malaki at mas malakas, Depende sa tao. kaya sa panahon ng krisis, natural na dapat tayong sumalo sa responsibilidad sa lipunan. Sa handaan ng alkalde pagkalipas ng 3 araw, bawat grupo ay dapat mag-ambag ng 50 kilong supplies para sa mga tao. Oo, pareho. Kung mapapasaya natin ang alkalde, lahat ng proyekto pagkatapos ay magiging green lang. Akala ko ano iyon, magandang balita lang pala. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa 50 kilong karne mo. May karne ka ba? Yang Cheng, basta tulungan mo ako. Kahit anong kondisyon mo, ibibigay ko sa iyo. Tiyak ba, Shendong, na kaya mong ibigay lahat? Kung sabihin ko. Ikaw mismo, Shendong. Ako, hindi pwede. Okay lang, Shendong, nagbibiro lang ako. Wala akong gusto. Mamaya kailangan ko mag-alaga sa nanay ko. Nanay mo? May sakit ang nanay ko, nasa ospital ng Hilagang Lungsod. Ospital ng Hilagang Lungsod? Ate, hindi ba iyan pag-aari ng pamilya Shen? Kahit ang ospital ng Hilagang Lungsod ay sa iyo, Shendong. Kung ganoon, dahil malaki ang naitulong mo, ibibigay ko na lang sa iyo ang ospital ng Hilagang Lungsod. Ibibigay ko na lang sa iyo ang ospital ng Hilagang Lungsod. Shendong, magandang araw. Oh, Tekano Hu? Simula ngayon, si Yang Cheng na ang bagong may-ari ng ospital ng Hilagang Lungsod. Sige. Buksan ang pinto. Puno na talaga ang huling silid. Nauna muna tayong inaapi ng pobreng si Yang Cheng, napudpod ang tuhod sa kakaluhod. Ngayon pati nurse ay inaapi tayo. Mahal, ako ang binata ng pamilya Fang. Ang direktor ng ospital ay tiyuhin ko. Ang huling silid, tiyak sa atin iyan, di ba? Lumayas! Ikaw pala itong matandang walang kwenta. Ikaw lang? Gusto mo akong agawan ng kama? Bitawan mo ako. Pakawalan ka? Sige, bitaw na. Linti kang matanda. Ang anak mong walang modo ang may sala. Pinagsamantalahan niya kami niyon. Tara, ninakaw mo ang kama, ha? Sige, nakawin mo ulit kung may lakas ka ng loob. Hindi na ako. Aalis na ako. Pakiusap. Huwag ninyong ibaling ang galit kay Cheng. Hindi ko siya aapihin. Lumabas ka diyan! Sabi mo, wag naming apihin ang anak mo, di ba? Sige, lahat kayo, pumunta rito. Halika! Ngayon, dapat mong sa harap ng lahat, yumuko at humingi ng tawad. Yumuko ka hanggang sa ako'y masiyahan. Ang sobra naman ng ginagawa ninyo. Sa kanya talaga ang kama na ito. Oo, inaapi ko. Ano naman, ikaw na nasa mababang antas. Ako ang binata ng pamilyang Fang. Ang tiyuhin ko ang direktor ng ospital na ito. Maniniwala ka ba? Papatayin ko kayong lahat dito sa ospital. Umalis kayo. Yumuko? Yumuko. Ma, Tuloy po. Direktor Fang. Ngayon, sa ating ospital, darating ang bagong boss ng personal. Bagong boss? Ang dating CEO na si Shen.
Halos hindi siya pumupunta sa ospital. Ang bagong boss ay pumalit at personal na darating. Oo nga. Ibig sabihin, mahalaga tayo sa kanya. Kailangan mong magpakita ng galing. Ay entertain mo ng mabuti ang bagong boss. Ang posisyon ng direktor sa hinaharap ay iyon na. Siguradong hindi kita bibiguin. Matagal akong naghintay. Sa wakas ay dumating na. Ang pagkakataong minsan lang sa 1,000 taon. Ma, okay ka lang. Ang kama ay para sa iyo. Nandito na ang anak mo, walang makakakuha nito. Tara na. Sandali! Sino ang nagpapahintulot sa inyo na umalis? Ang tito ko ay direktor ng ospital na ito. Alam mo ba? Kayong mga nakikipag-agawan sa akin ng kama, ang ospital na ito ay akin. Talaga? Siyempre, direktor siya ng ospital. Cheng, hindi na ako titira dito. Huwag kang magpakahirap para sa akin at huwag mong galitin ang mga mahahalagang tao. Ay ma, huwag kang mag-alala. Kung hindi lang ako mananatili, kundi itataboy ko rin kayo. Itataboy ako? Sabi mo ako? Haha, ako? Ang tito ko ay ang direktor ng ospital na ito. Uulitin ko. Kayong mga pulubi, ang itataboy ay kayo lang. Alam nyo ba? Talaga? Ano ang ginagawa ninyo? Tito ko. Tito, dumating ka na sa wakas. Itong mga pulubing ito ay nakikipag-agawan sa akin ng kama. Hindi ka nila iginagalang bilang direktor, hindi ka nila iginagalang dito. Nag-book na ako ng kama para sa nanay ko. Lahat ay makakapagpatunay. Ikaw ang umagaw ng kama. Tama, kaya kung patunayan, tumahimik ka. Sino ang makakapagpatunay? Sino sa inyo ang makakapagpatunay? Sa harap ko pa kayo, magpapatuloy pa, agawin ng kama ng pamangkin ko. Mukhang itong direktor ay gagamitin ang kapangyarihan para sa sarili. Paggamit ng kapangyarihan para sa sarili. Sino ba? Ako ang direktor ng ospital na ito. At kayo, isa lamang kayong grupo ng mga walang kwenta. Hindi pa ba kayo aalis? Lumabas kayo sa ospital. Lalo na ikaw, Sinta. Karapat-dapat ka bang nasa ospital? Mag-aksaya ng aming mga resources. Bago pa dumating, ang bagong pinuno. Umalis na kayo dito, kung magagalit siya. Hindi lang itong ospital, ang buong Longcheng. Walang ospital, ang tatanggap sa inyong mga pulubi. Tama, may bagong pinuno. Darating ang bagong pinuno ngayon sa ospital natin. Basta maalagaan natin siya, hindi lang direktor. Maging din na rin ako. Tito, ang galing! Haha, talaga. Kung ganoon, malamang sa buong buhay mo, hindi ka magiging din. Hindi ako magiging din. Patunay na si Dean mismo ay pabor sa akin. Maliban sa bagong pinuno, sino ang makakapigil sa akin na maging Dean? Ikaw itong pulubi, hindi mo pa dinadala ang sinta mo at umaalis? Umalis na kayo! Ay, bilis! Umalis na kayo! Umalis! Tigil! Talagang bulag kayo. Ito ang bagong pinuno. Hindi ka ba nagbibiro? Talaga namang siya ay isang pulubi na nag-aagawan pa sa kama. Tumigil ka, imulat mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Ito ay, matapos mapanatili ni Mr. Shen ang kanyang posisyon, ang bagong may-ari ng ospital na personal niyang pinili. Amo, wala akong kinalaman dito. Pwede mo bang huwag akong sisihin? Amo, mali ako. Amo, mali ako. Amo, mali ako. Ikaw ba? Si Shen Ning ay nanalo sa labanan para sa kapangyarihan. Pasensya na, Yang Cheng. Hindi ko alam na ikaw pala ang amo. MMA. Ginoong Cheng. Pakiusap, wag mo akong seryosohin. Pwede, mali ako yung. Mag-usap tayo, ng lohikal. Ayos lang. Noon, nung nakikipag-usap ako sa inyo, ng lohikal noong mga oras na iyon ikaw ay nagsasalita tungkol sa backer. Ngayon, ako naman ang magsasalita tungkol sa backer. Gusto mo ng lohika? Umalis kayo. Ayaw ko nang makita kayo. Sige, umalis na kayo. Lakad. Umalis na, lakad, lakad. Mr. Yang, ang iyong ina ay naabuso dahil sa pagkain na kontaminado. Kaya siya ay laging hindi maganda. Binabati kita, host. Ang sistema ay nag-upgrade sa walang hanggang sistema ng paglilinis ng sangkap sa huling araw. Ang host ay hindi lamang makakatawag ng sangkap kahit saan at kahit kailan. Ang mga sangkap na ito ay maaari ring maglinis ng polusyon. Maglinis ng polusyon. Kung gayon, ang aking nanay?
Bobo, hindi mo man lang nakuha kahit ang 10 kilong bigas na ginamit mo. Ikaw, basura ng pamilya Shen. Ginoong Saito, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, tiyak na tutulungan ko ang angkan ng Saito na sakupin ang lahat ng ekonomiya ng Longcheng. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sa handaan ng alkalde, papuntahin kita na lasunin ang pagkain ng alkalde, hehehe. Ito ay antidote. Hintayin mong kainin ng alkalde ang nilasong pagkain saka ka lumabas bilang tagapagligtas at saka sakupin ang Longcheng ekonomiya, haha. Ama, bakit mo siya bibigyan ng antidote? Yan ay mas malakas na lason. Ang gusto ko ay hindi lang ekonomiya ng Longcheng. Gusto ko ang buong Longcheng, hahaha. Balat ng kahoy ng pamilya Wang, 50 kilo. Binabati kita. Naway maging masagana ka at mahabang buhay. Ugat ng damo ng pamilya Li, 50 kilo. Alkalde Ye, masaganang buhay, mahabang buhay. Bigas ng pamilya Sun, 50 kilo. May tao pala na kayang magbigay ng 50 kilong bigas. Ngayon ang mga tao sa Jiangcheng ay magkakaroon ng masarap na pagkain. Oo nga. Si Boss San na bata pa ay nakapagbigay ng 50 kilo napakaraming dekalidad na pagkain. Talagang biyaya ito sa Longcheng. Tatay, sa tingin ko, mas mabuting gawin nating si Boss San, isang entrepreneur ng ating bayan. Tanging ang makapagbigay ng 50 kilong pagkain ang may karapatang pumasok. Si Shen Ning, bilang pinakamayaman sa Longcheng, ay hindi man lang makapagbigay ng 50 kilong pagkain. Kaya lumayas ka kasama ang pulubing ito. Ano? Hindi makapagbigay ng 50 kilong regalo? Pareho kayong entrepreneurs. Kayo talaga hindi man lang kayo kapantay ni isang hibla ng buhok ng pamilya Sun. Teka lang. Sino nagsabing hindi kami makapagbigay ng 50 kilong pagkain? Ito ay 50 kilong baboy. Alkalde, pakitingnan. Baboy. Talagang baboy. Kayo ang tunay na entrepreneurs. Tuloy po kayo. Tatay? Ang huling hinawakan ng alkalde ay ang mga baboy na ito. Tiyak na sila ang nagbigay ng nilasong baboy para makabuo. Sila ang dahilan kung bakit nagkasakit ang alkalde. Bakit hindi mo pa sila lahat hulihin? Ang karne na ito ay walang problema. Bakit nangyari ito? Tatay, gising ka tatay. Monsieur, huwag kang mag-alala. Kaya ko siyang iligtas. Nakipagtulungan ako sa pamilya Saito. Sabay naming ginawa ang gamot para sa polusyon. Talaga? Bilisan mo? Iligtas mo ang tatay ko. Siyempre, totoo yan. Kung papayagan mo ang pamilya Saito na pumasok sa Longcheng, makukuha mo ang gamot. Ang polusyon ay gawa ng Sakura Country. Ngayon, papapasukin mo sila sa Longcheng. Ibig sabihin, ibibigay mo ang Longcheng. Sa may sala, Miss Ye, mangyaring maniwala ka sa akin. Kaya ko siyang iligtas. Tumahimik ka. Gusto mo pa bang saktan pa ang alkalde? Mr. Sun, mapapatunayan ko na walang problema. Tiyak na may ibang bagay ang pumatay sa alkalde. Ang tatay ko ay humawak sa karne ninyo at saka nahimatay. At nangangahas kayong magdahilan? Miss Ye, babalaan ko kayo ng isa pa. Ang makipagtulungan sa mga alipores ng Sakura Country ay parang nakikipagkasundo sa tigre. Magsisisi kayo. Sa oras na iyon, kahit humingi kayo ng tulong hindi na ako tutulong. Ang gamot na ito makakapagligtas sa alkalde. Hintayin mo na lang na magising ang alkalde at saka kanya sisingilin sa lahat ng ito. Ngayon, nasa Miss Ye na ang desisyon. Miss Ye, gusto mo bang ako ang magligtas sa punong lungsod? O gusto mo ba na itong salarin na pumatay sa kanya ang magligtas? Tama na. Pinahamak ninyo ang aking ama. Ngayon gusto nyo pa kumita sa inyong sarili. Talagang kasuklam-suklam kayo. Paalala ko lang, ang bansa ng Sakura ay hindi sumusuko sa pagwasak sa atin. Ang bote na iyon ay hindi maaaring maging lunas. Kapag nainom na baka lalo pang lumala ang pinsala kay punong lungsod Ye. Miss Ye, itong pulubi, sadyang nagpapaantala ng oras. Ayaw niyang iligtas natin ang punong lungsod. Tama na kayo. Dito, ako lang ang makakapagligtas kay punong lungsod Ye. Kapag nagsisi itong miss, hindi na ako tutulong. Ha, biro?
Kung kaya mong iligtas ang aking ama, agad akong luluhod at hihingi ng tawad sa iyo. Ngunit hindi mo kaya, tatay. Tatay? Unong lungsod, itong dalawang tao, ang gumamit ng kontaminadong baboy nagpanggap na mahusay. Kailangan mong parusahan sila ng mahigpit. Kainis! Shenning, hindi mo ginampanan ang responsibilidad mo bilang direktor ng grupo. Gumamit ka ng kontaminadong karne para tapusin ang misyon. Ngayon ay malubhang naapektuhan na ang kaligtasan ng buong lungsod ng Dragon. Mga tao, dalhin ninyo sila at iaresto. Ano ang gagawin natin? Kapag naaresto si Yang Cheng, wala na tayong pagkakataong magpaliwanag. Dalhin sila. Tara. Tatay, ano ang nangyari sa iyo? Tay, anong nangyari sa iyo? Huwag mo kong takutin. Gumising ka. Hindi ba sabi mo kayang iligtas ang tatay ko? Bakit lalong lumala ang tatay ko? Miss Ye, huwag kang mag-alala. Hindi ko ring alam. Sabi ni G. Saito, ang gamot na ito ay makapagdalisay ng wuran. Ang gamot na iyon ay talagang may problema. Yang Cheng, ang galing mo talaga manghula. Anong nakatulala ka dyan? Dahil si Miss Ye, gusto kaming ipasok sa loob. Natural na makakapasok kami sa bilangguan. Maghintay ng resulta. Tara na. Wag, teka lang. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ba sabi mo kayang iligtas ang tatay ko? Ngayon, hindi na kita ikukulong at hindi na rin kita iimbestigahan. Iligtas mo muna ang tatay ko? Gusto kong pumasok sa loob. Hindi ko sinaktan ang alkalde. Anong kinakatakot ko sa investigasyon? Kapag lumabas na ang resulta ng investigasyon, kung ako ay walang sala, natural na mapapalaya ako. Ang mga pulis ni Yang Cheng ay hindi magpapatawad sinumang masamang tao. Sigurado ka bang kaya mong harapin ang investigasyon? Sige, ipapaimbestiga ko na sa pulisya. Kapag may nakitang problema, papanagutin ko ang salarin. Teka lang. Miss Ye, sa tingin ko, mas mabuti pang huwag na nating abalahin ang pulisya. Ito ay tungkol sa buhay ng tatay ko. Sinabi ko na, tiyak na haharap sa batas ang salarin. Bakit mo ako laging pinipigilan? Ikaw! Miss Ye, pakinggan mo ako. Hindi ko sinadyang saktan ang alkalde. Mr. Yang, nakikiusap ako. Pakiusap, iligtas mo ang tatay ko. Mr. Yang, nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo ang tatay ko. Pakiusap? Ikaw mismo ang nagsabi niyan kanina. Hindi ka naniniwala kay Yang Cheng. At sinabi mo pa, kung talagang kaya ni Yang Cheng na iligtas, luluhod ka at hihingi ng tawad. Ngayon gusto mo pa, kaming lahat ay arestuhin? Lumayo kayong lahat. Yang Cheng, ngayon ikaw lang ang makakapagligtas sa aking ama. Nakikiusap ako sa iyo. Kailangan mong iligtas ang aking ama. Ikaw, ganitong klaseng tao. Talagang kaya, luluhod para sa iyong ama. Yang Cheng, noong panahon ni Gobernador Ye, masipag at tapat, siya ay isang mabuting gobernador para sa bayan. Kung hindi siya mag-oorganisa ng donasyong ito. Naiintindihan ko. Tumayo ka na. Ililigtas ko. Talaga? Salamat. Salamat, Jiang. Jiang, anong ibig mong sabihin? Ang gobernador ay humawak ng kontaminadong karne. Hindi siya nahimatay dahil sa gutom. Itong inihaw na karne na ito, hindi talaga makakapagligtas sa gobernador. Yang Cheng, kaya mo ba talaga? Iligtas siya? Yang Cheng, inilagay mo ba ang gamot sa loob ng karne? O gumamit ka ng espesyal na paraan? Wala. Gagamitin ko lang itong karne para iligtas ang gobernador. Itong pagkain, paano makakapagligtas ng tao? Yang Cheng, talagang hindi mo maililigtas ang gobernador. Bakit hindi ka pa
Tatay, Yang Cheng. May iba pa ba? Anong gamot? Lord Ye. Bakit parang hindi pa rin maganda? Wala nang ibang gamot. Mabuti na ito. Polusyon sa buong mundo kahit ang mga eksperto walang lunas. Paano naman na isang subo ng karne ay gagaling? Miss Ye, huwag kang maniwala sa kanya kalokohan. Dali, siya ay dalhin sa hustisya. Kianer, tatay, ano ang pakiramdam mo? mabuti. Parang masarap. Imposible ito. Hindi ito posible. Tiyak na ang maruming karne ibinigay sa kanya. Mr. Yang, maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Lord, sobra naman. Paano naging sobra? Mula ngayon, Mr. Yang, ikaw na ang aking tagapagligtas. Kianer, hindi ka ba magpapasalamat kay Mr. Yang? Mr. Yang, salamat. Mr. Sun, nakipagsabuatan ka sa mga taga-Sakura. Anong parusa ang nararapat sa iyo? Mali ako. Ako. Patawarin mo ako. Mangyaring tulungan mo akong Shenning. Dahil sa dati nating pagiging magkasama sa trabaho, tulungan mo ako, mamagitan ka para sa akin. Yang Cheng, Ang ibig sabihin ni Presidente Shen ay palayain siya. syempre hindi. Ngayon palayain siya ay parang pinakawala ng kabayo pabalik sa bundok Yang Cheng. Huwag kang magpadaig sa awa. Wag. Mali ako. Talagang mali ako. Hindi ko na uulitin. Nakikiusap ako sa inyo. Palayain ninyo ako. Palayain ninyo ako. Dalhin siya. Narito ang lahat ng mga supply ng gobernador. Kaya babalik na rin kami. Ingat. Kianer, suriin mo si Yang Cheng kung sino ang mga kamag-anak niya na nagtatrabaho sa gobyerno. Malaki ang naiambag niya. Maglaan ng mas maraming supply para sa kanyang mga kamag-anak. Tatay, may isang ngang kamag-anak si Yang Cheng. Pinsang lalaki niya. Pero hindi pa regular. Isa pa ring kontratista. Kung gayon, gawin siyang regular. Ang lahat ng ito ay para sa Yang Cheng. Ay, nanay mamaya, darating na sina Tito at Tio, darating na mauna na akong ihanda ang mga karne. Para maayos ang pagtanggap sa kanila. Magandang araw po, tita. Oo, magandang araw din. Presidenteng Shen. Ikaw ang pinakamayaman sa lungsod ng Dragon, bakit ka pa pumunta sa aking liblib na probinsya? Wala naman akong gagawin. Hindi naman espesyal akong pumunta para sa iyo. Nanay, mauna na akong magluto ay, sige. Tita, tutulungan ko siya. Sige. Manang, maligayang bagong taon. Maligayang bagong taon? Ganoon din. Tia, pumunta kami para sa inyo. Batiin kayo ng bagong taon. Maligayang bagong taon. Maligayang bagong taon. Maligayang bagong taon, Tia. Ito ang inihanda ko regalo para sa inyo. Para sa Tama ba ang nakikita ko? Wala man lang kaming makain. Nagdala po kayo ng karne. 3 malalaking hiwa. Karne talaga. You. Pwede mo ba kaming bigyan ng konti? Kung gusto nyo kumain, pwede kayo sa bahay namin. Ang anak kong si Yu ay naging matagumpay. Lin Kuy, ngayong bagong taon, ano ang dadalhin mo para ipakain sa amin? Kumain tayo ng masarap sa bagong taon, syempre, karne. Ihahanda para sa lahat. Pinainit na ang karne. Tiyak na mabubusog kayong lahat. Nako, iha. Salamat po. Ngayong bagong taon, tumulong ka pa kay Yang Cheng. Sutil, tratuhin mo siya ng mabuti. Narinig mo ba? Yang Cheng, napakasalan mo. Ang gandang asawa. Gumamit pa ng karne para sa amin. Talagang umasenso ka. Huwag kayong maloko ni Yang Cheng. Lalo na ikaw, Binibini. Bago lang, pinagpalit siya ni Liu Ruyan. Ngayon ay nagalit sa pamilya Sun. Halos hindi na mabuhay. Wala namang karne para sa inyo. Hindi tulad ko. Puro karne. Ako naman, kaka-promote lang. Naging opisyal na miyembro ng gobyerno. Tama? Ang anak ko, ngayon ay isang miyembro ng gobyerno. Ano iyon ay isang taong nasa itaas. Kayo kahit anong pilit ninyo hindi makapasok sa gobyerno. Ang anak ko ay pumasok.
Ang ganitong karne sa bahay namin ay may maraming piraso, sa susunod ay mayroon pa. Namamahagi ng mga gamit sa sinuman, walang nakatanggap ng ganito karaming karne, tanging sa anak ko lang ganito karami, at pumasok sa gobyerno. Kaya makikita na ang alkalde sa aking anak ay pinapahalagahan. Sa hinaharap, makapasok sa core management ay hindi na problema. Yang Cheng, wala kang tatalo sa akin sa lahat. Karapat-dapat ka lang natapakan ko. Kumpara kay Yang Cheng, si Yang Yu ay mas matagumpay. Yang Cheng, huwag kang magsinungaling. Kung hindi, mas lalo kang mahuhuli. Kay Yang Yu. Kailangan mo ba tulungan kita? Mr. Shen pumunta sa bahay namin. Saan naman may bisita na gagawa ng paraan. Mr. Shen, maghintay ka lang kumain ng karne at manood ng katuwaan. Binibini, pinapayuhan kita. Makipaghiwalay ka na. Ang anak ko ay higit kay Yang Cheng, napakalakas. Pero sasabihin ko sa iyo ng maaga, kung ikaw ay nagkagusto sa anak ko, kung gayon, ito ay mataas na pag-angat. Yang Yu, paano mo nalaman ang alkalde ay dahil nagustuhan ka, kaya binigyan ka ng maraming gamit? Ako at ang alkalde ay may malalim na samahan. Bakit hindi ko alam napansin ng alkalde? Anong sabi mo? Ikaw at ang alkalde ay may malalim na samahan. Hanggang ngayon ikaw itong walang kwenta ay nangahas gamitin ng alkalde sa pagsisinungaling. Ngayon ay para sa alkalde, turuan kita ng leksyon. Hindi ako nagsisinungaling. Ang ebidensya ko ay nasa labas. Ang sasakyan na ito ay Audi. Ang presyo ng sasakyan, hindi mahalaga. Ang mas mahalaga ay ang halaga nito. Nakita mo ba? Ibinigay ng gobyerno. May presyo, pero hindi mabibili. Ang sasakyan ay mula sa alkalde, bilang pasasalamat kaya ibinigay. Tumahimik ka, Yang Cheng. Huwag ka nang magyabang. Sa tingin ko, ang sasakyan na ito ay talagang ibinigay ng alkalde sa akin. Ibinigay sa iyo. Tama. Ang karne sa loob ng kahon ang ebidensya. Pinapahalagahan ako ng alkalde, kahit ang karne ay mabibigyan ako ng ilang piraso. Ano pa kaya ang isang sasakyan? Yang Cheng, alam ko, naiinggit ka sa anak ko, pero hindi mo pwedeng agawin ang mula sa alkalde na para sa anak ko na pabor, di ba? Ako, Agawin ng pabor sa anak mo? wala iyon. Oo naman. Kung hindi, sa buong buhay mo wala kang karapatan magmaneho ng ganitong sasakyan. Siyempre gusto mong agawin ang hindi pag-aari ng sayo. Yang Cheng, hindi ka lang walang kwenta, wala ka ring hiya. Sasabihin ko sa iyo ikaw, kahit ang anak ko isang hibla ng buhok hindi mo kayang pantayan. Nagsisinungaling ka, ang anak ko. Ay mapagmahal at matalino. Hindi kailangan mayaman para maging may kakayahan. Puro mga mahihirap na nagpapalakas ng loob sa sarili, dahilan lang. Yang Cheng, kung ikaw ay talagang gustong magmaneho nito, hindi naman imposible. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin, kaya ko ring maging mahabagin pahiramin ka. Nakita mo ba? Ang alkalde. Nakita mo ba? Tiyak na gusto ng alkalde. Tumawag para gantimpalaan ako. Hey, alkalde. Kotse, Punong lungsod. Dumating na ang kotse. mabuti naman. Narinig mo ba? Ang kotse ay talagang ibinigay sa akin ng punong lungsod. Ay, anong tinatawanan ninyo? Wala. Para lang sa iyo sa susunod na mangyayari ay malungkot nga. Yang Cheng, ikaw itong walang kwenta. Ang katotohanan ay nasa harap na. Sabi ng punong lungsod, ang kotse na ito ay ibinigay sa akin. Ikaw naman, karapat-dapat ka lang maging driver ko. Ah, hindi pala. Ikaw, kahit driver ay hindi ka karapat-dapat. Karapat-dapat ka lang maging isa kong tapakan. Yang Cheng, ngayon dali-dali mong sa harap ng mga kamag-anak sa anak ko humingi ng tawad. Baka ang anak ko patawarin ka na at bibigyan ka pa ng pagkakataong maging tapakan. Yang Cheng, bakit hindi ka pa dumapa at punasan ng sapatos ko? Tumahimik ka. Punong lungsod. Ang kotse ay ibinigay ko kay Yang Cheng. Dahil ikaw ay pinsan ni Yang Cheng, kaya kita pinagbigyan. Binigyan kita ng pagkakataon na maging driver ni Yang Cheng. Paano mo nagawa insultuhin si Ji Yang Cheng? Hindi. Anong sinasabi mo? Punong lungsod. Ako at si Yang Cheng magkasamang lumaki. Siya ay isang pati asawa ay sumama sa iba. Walang kwenta. Tumahimik ka.
Ngayon, kung ikaw ay hindi makuha ang kapatawaran ni G, Yang Cheng ang pamahalaan, at maging ang buong Longcheng ay hindi magkakaroon. Punong lungsod, punong lungsod, punong lungsod. Malapit na ang oras. Dapat luto na ang karne. Ang daming karne. Mula noong ang bansang Sakura naglabas ng maruming tubig, hindi na ako nakakita ng ganito karami na karne na pwedeng kainin. Kuya Yang Cheng, pwede ba akong kumain? Oo naman, dahil gagamitin ito para sa pag-aalaga sa lahat, kumain lang kayo ng marami. Ang isang tao ay nakikinabang kay Yang Cheng. At mayabang pa. Palaging iniisip na kaya apakan si Yang Cheng. Kung ikukumpara sa taong iyon, si Yang Cheng ang talagang may kwentang tao. Si Kuya Yang Yu naman, ay hindi man lang makapantay kay Kuya Yang Cheng, kahit isang hibla ng buhok. Ikaw. Ikaw. Bakit itong tao hindi pa sumusuko? Ako ay may mata na hindi makilala ang dakilang tao. Nagkamali ako. Ang lahat ng ginawa ko dati ay biro lang. Sa buong buhay ko, ay para sa iyo. Talagang magiging driver mo, magpakailanman. Ikaw na dakilang tao, huwag mong pansinin ang maliit na pagkakamali. Huwag mo akong galit, okay lang? Ngayon, puro biro lang naman. Yang Cheng, yung kasalanan ko kasi hindi ko naturuan ng maayos ang anak ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Mali ang anak ko, mali rin kami ha. Wow. Tingnan mo, kay punong lungsod, mamagitan. Sa tingin ko, sila ay hindi dahil alam nilang mali sila, kundi alam nilang kung hindi sila hihingi ng tawad, masisira sila. Yang Cheng, huwag mong patawarin sila. Ay, hipag. Ako? Hindi marunong magturo ng anak. Alam naming mali kami. Mali kami. Pakiusap mo kay Yang Cheng. Ako ay para sa iyo, talagang driver mo. Sa hinaharap, sa buong buhay ko, magiging alam naming nagkamali kami. Mali. Kasalanan namin ang pagiging mayabang. Kami ang may kasalanan. Hindi kami marunong sa mundo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Si. Cheng, kung hindi, kalimutan na lang natin. Dahil ang nanay ko ay tumulong na sa inyo para humingi ng tawad, at kayo ay patawarin hindi naman imposible. Salamat. Salamat. Maraming salamat. Uy, Yang Cheng, hindi. Amo Yang, sa susunod ako ang iyong tauhan. Ano ang gusto mong gawin ko, gagawin ko iyon. Ano? Saito Ichiro, pinalaya si Sunshi? Sunshi, Sa pagkakataong ito, pinalaya kita. 9. Ay gumasto sa akin ng maraming enerhiya. Bakayaro. Sa ating bansang Sakura, ang mga talunan dapat magsepuko bilang paghingi ng tawad. Ginoong Saito, patawarin mo ang aking buhay. Hayaan mo akong gawin ang kahit ano. Hindi. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Hoy, ano ang ginagawa mo? Tingnan mo. Pinatakot mo siya halos mamatay sa takot. Gusto kitang patayin, pero dahil sa iyong katapatan, patatawarin kita. Pero ngayon, ituturo ko sa iyo isang malinaw na daan. Pumunta ka sa Longcheng at ang bodega ng pagkain ay dumihan mo. Hindi pwede. Ginoong Saito, kung gagawin ko ito, mamamatay ako. Kung gayon, ikaw ay. Gusto mo na bang pumunta mamatay? Kung hindi tayo sa bansang Sakura ay lihim na binabantayan, paano namin hahayaan ang basurang tulad mo na pumunta? Pupunta ako. Kamakailan, maraming mamamayan ang kumain ng kontaminadong supply na dinala ng Mad Alien sa ospital. Ayon sa investigasyon, may nagdumi sa bodega ng mga supply. Ang mga magnanakaw ay hinuhuli. Ang gobyerno ay nag-aaral din ng antidote. Mangyaring sa lahat ng mamamayan, huwag mag-alala. Mga kasama, ang polusyong ito ay lumala, mas seryoso kaysa dati. Ang kailangan nating gawin agad ay ang gumawa ng antidote. Kaya tinawag ko ang lahat ng mga chairman. Sana ay magbigay ng mga ideya. Tingnan kung kaya magbigay ng solusyon o plano.
Kahit gaano kasama ang polusyon, gaano man ito kalala, ang aking mga sangkap ay kaya kong lutasin. Lahat kayo wag mag-alala. Meron ako dito antidote. Ikaw, soon kakalaya ka lang dito ka na ginugulo ang meeting? Gusto mo bang makulong muli? Mali ang akala mo. Dati ako ay nagkamali kaya ngayon gusto ko magbayad ng pagkakamali ko sa pamamagitan ng pagtulong. Kaya, mayroon ka talaga antidote. Ilabas mo na, para malutas ang kasalukuyang problema. Miss Ye, bagamat ganyan ang sinabi, pero ako nag-research ng antidote na ubos na lahat ng pera ko. Hindi mo naman pwede ipatalo sa akin ang lahat ng puhunan ko. Sa sinabi mo, may kondisyon ka. Kondisyon? Hindi naman kondisyon. Gusto ko lang na ang lahat ng nandito na mga chairman ay magpalit ng shares sa akin. Ang shares ay nasa 10%. Nagbibiro ka ba? 10% ng shares. Gusto mo bang sakupin ang grupo namin? Ganito ang ginagawa mo. Walang pinagkaiba sa monopolyo. Ang buong ekonomiya ng Longcheng. Ginoong Shen, ito ang iyong pagkakamali. Hindi ko naman sinabi na kailangan kayong makipagpalit sa akin. Pwede rin kayong hindi makipagpalit. Basta't kaya ninyong gumawa ng antidote, okay na. Sunshi, alam mong walang sino man ang makakagawa ng antidote? Ginagawa mong pumili ang lahat? Sa totoo lang, ano ang pinagkaiba sa pagpilit? Sa huli, hindi naman ako ang kumain ng kontaminadong pagkain. Mas mabuti pa, si Miss Ye na lang ang humanap ng paraan para makipagpalit ng antidote. Kumalma muna kayong lahat. Itong karne ay libre ko na sa inyo. Kung kaya mo talaga solusyonan ang kontaminasyon ng pagkain, tungkol naman sa porsyento ng shares, pwede nating pag-usapan ng maayos. Miss Ye, anong nangyari sa iyo? Ang pinainom mo sa amin ay kontaminadong tubig. Imposible ito. Pumunta ako para makipagnegosyo. Paano ko kayo sasaktan? At saka, uminom din ako. Siyempre, hindi mo kontaminado ang tubig na ito. Dahil ang nagkontamina nito ay ako. Mga taga Sakura Ichiro, ikaw nilason mo ang tubig nila. Sana sinabi mo sa akin ng maaga. Kung sinabi ko sa iyo ng maaga, madali ba akong manloko sa mga taong ito? Ano ba talaga ang gusto ng inyong bansang Sakura? Nilason ninyo ang mga boss ng Longcheng, lahat ng mga boss. Malamang hindi lang ito tungkol sa monopolyo ng pondo ng Longcheng, ganoon ba kasimple? Siyempre. Ako ay hindi sapat para abalahin ang sarili ko. Para sa isang Longcheng lang. Ang gusto ko ay ang buong Longcheng. Ichiro? Nalason na sila. Pwede mo bang ibigay sa akin ang antidote? Bobo. Antidote ay napakadali makuha ba? Hindi ko ibibigay sa isang walang kwentang tao. Kung gusto ninyo ang antidote, napakasimple. Gusto ko makipagtulungan kayong lahat sa akin. Wala kang aasahan. Tigilan mo na ang paglaban. Tanging ako ang makakapagligtas sa iyo. Tungkol naman sa anak na babae ng Longcheng na nasa tabi mo, mas simple pa iyon. Ang gusto ko ay ang buong Longcheng. Kuya Ichiro, pinapangako ko sa iyo. Kaya ko na ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang kumpanya ko. Ang marunong umunawa ng panahon ay siyang matalino. Lahat kayo, bakit hindi pa kayo gumaya sa kanya? Sa akin ay sumuko. Wala kang aasahan. Tumahimik ka. Huwag mo akong idamay. Kuya Ichiro, hindi, Mr. Saito. Simula ngayon, ako ay aso ng pamilya Saito. Aw! 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 Mabuting aso? Lahat kayo, sino ang unang tatahol ng 2 beses? Ibibigay ko ang antidote. Sa kanya muna. Saito Ichiro, ikaw. Kayo, mga munting Sakura, ang galing ninyong mangarap. Ngayon matigas pa ang ulo? Anong pinapangarap mo? Sa inyo,
Itong hindi pa alam ang epekto ay naubos na ang lakas sa pagsasaliksik ng gamot, gusto ninyong ipagpalit ang buong Dragon City. Hindi ba panaginip? Mayroon akong libre at 100% na gamot na nakapagpapagaling. Ano ang sinasabi mo? Mayroon kang antidote? Hindi mo sinasabi na ikaw yung antidote nung nakaraang beses para iligtas ang pinuno ng lungsod? Ang polusyon ngayon ay mas nakakalason kaysa sa dati. Hindi talaga ito gagana. Maliban kung kaya mong i-upgrade ang iyong antidote sa maikling panahon. Kaya mong i-upgrade ang iyong antidote. Ang aking antidote ay ilang dekada na ginawa ng libo-libong tao. Ikaw lang ay hindi talaga posible sa ganitong kaikling panahon na makuha. Talaga? Yang Cheng, alam kong mabuti ang intensyon mo, pero ang polusyon ngayon ay hindi kasing lala ng dati. Hindi na lang banggitin ang gastos ng mga paraan mo. Gastos. Oo nga, ang pamilya Saito ay ginugol na lahat ng lakas ng kanilang angkan. Ang iyong paraan ba ay mas mura kaysa sa kanila? Kung gayon, ang epekto ng iyong antidote ay napakaliit lamang. Yang Cheng, nagpapasalamat ako sa dati mong pagsagip sa aking ama. Ngunit ngayon ibinigay nila ang lahat ng kanilang makakaya. Wala kaming kahit anong pagkakataon na lumaban. Ikaw, sa iyong sarili lamang, ay hindi katapat ng pamilya Saito. Tanggap na namin ang kapalaran namin ngayon. Hindi ko inaasahan. Ang inyong lahing Daxia ay hindi naman tanga. Kung ganoon, bakit hindi ninyo lagdaan ang kontrata para maging aso ng pamilya sa ito? Gusto mong ibigay ko ang Longcheng nang walang laban? Panaginip mo yan. Tanga. Pinunit mo ang kontrata? Ayaw mo nang mabuhay? Ayoko na talaga. Ang aking kumpanya ay wala na ako. Pati na ang aking kapatid na babae. At libo-libong empleyado. Kung mamatay ako, hindi na mag-aalala ang tatay ko. Magkakaroon ng libu-libong mga daksya na magtatanggol sa Longcheng. Kahit mamatay kami, hindi kami sisuko. Tama. Mga Hapon, panaginip lang iyan. Nababaliw na. Nababaliw na kayong lahat. Sige, binigyan ko kayo ng pagkakataon, hindi ninyo ginamit. Kayong mga taga-Daxia, mamatay kayong lahat. 3. Yang Cheng, sabi mo, masakit bang mamatay? Oo, masakit. 2. Masyado bang malungkot ang mamatay? 1. Huwag. Ayos na. Hindi ba, okay lang naman kayo? Tingnan kung gaano kalayo. Mali yata. Ito. Dapat kumalat na ang lason. Kayo. Bakit hindi kayo apektado? Bakit? Bakit hindi kayo apektado? Kaya sinabi ko na, binigyan ko na sila ng antidote ng maaga. Ang antidote. Ito na. Hindi. Ang pamilyang Saito namin. Ang planong ginawa namin ng buong puso. Paano naman na masisira lang ng ilang pirasong karne? Hindi lahat ay peke. Alam ko na kayo tiyak na nagpapakalma lang kayo. Sobrang sakit na nagkukunwari lang kayo. Di ba? Di ba? Wala naman. Wala akong sakit. Oo, tama. Kung masakit ako, kanina ko pa ipinakita. Takot na takot ako sa sakit. Sino ang nagpalit ng tubig ko? Sinabi ko nang may antidote ako. Kaya okay lang. Kung ayaw mong maniwala, subukan mong uminom. Sinong hindi? Sinasabi ko sa inyo, kahit hindi kayo uminom, sa harap ng kontaminasyon, kayo ay bakit may polusyon ang tubig? Sinabi ko na sa'yo noon pa. Hindi ka naniwala. Taga-Daxia, iligtas mo ako. Ibigay ang antidote sa akin. Hindi. Wala ba kayong antidote? Kailangan mo pang manghingi sa akin? Peke, kami talagang walang antidote. Kami gusto lang naming lokohin kayo. Ano? Lokohin kayo para pumirma ng kontrata.
Ako. Akala ko walang laso ng tubig. Kaya, Ako ang mali, taga Daxia. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Iligtas ka? Panaginip lang. Miss Ye, ikaw na bahala sa susunod. Pababayaan ko siyang mabuhay nang mas masahol pa sa kamatayan. Isa lang pala bangungot. Ichiro, dapat ayusin ang mga taga-Daxia. Nakabalik na ba? Ichiro, bakit kayo? Nasaan si Ichiro? Paano ninyo napagtanto na kayo ay uminom ng maruming tubig? Pati ang alkalde ay pumunta para personal na humingi ng awa sa akin. Ichiro, talagang hindi nabigo ang inaasahan. Kung gayon pakiusap sa alkalde, isauli na ang posisyon ng alkalde. Sabi ko, kayong mga taga Sakura ay mahilig bang mangarap? Si Ichiro Saito ay nahuli na. At umamin na siya. Sa inyong mga kasalanan. Ano ang sinabi mo? Ha? Pumunta kami para arestuhin ang mga tao. Bitawan mo ako. Imposible. Talagang imposible. Ang plano ni Ichiro ay napaka-detalyado. Kayo dapat ay uminom kayo ng maruming tubig? Oo, uminom nga kami. Kaya't may lakas ng loob kayo na arestuhin ako. Ako lang ang may antidote na iyon. Kung arestuhin ninyo ako, kayong lahat ay mapapahamak. Bitawan mo ako. Sinabi ko na, ako lang ang may antidote. Bingi ba kayo? Bitawan mo ako. Huwag kalimutan, hindi lang kayo ang kumain ng may lason na pagkain. Ang buong lungsod ng dragon ay kumain ng may lason na pagkain. May lakas ng loob kayo na arestuhin ako. Ang buong lungsod ng dragon ay mawawasak. Kaya ano ang gusto mo? Bago pa ako magalit, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin, baka ibigay ko pa sa iyo ang antidote. May sakit ba ang utak mo? Lakas loob mo akong saktan? Hindi na kita bibigyan ng kahit anong antidote. Longcheng, tapos na. Lahat kayo mamamatay. Baliw ka na. Lumuhod ka ngayon at magmakaawa sa akin. Baka iligtas ko pa ang Longcheng nyo. Gusto mo bang ang buong Longcheng ay sumama sa iyo sa kamatayan? Ginoong Yang, tigil na po. Bitawan mo ako agad. Kung hindi. Tungkol sa polusyong ito, ang gobyerno ay nakagawa na ng antidote. Ang mga mamamayan ng lungsod ay gumaling matapos uminom ng gamot. Hindi imposible. Talagang imposible. Paano ninyo nagawa na gumawa ng antidote? Ang broadcast na ito ay tiyak na peke. Tiyak na gusto ninyo akong dayain, kahit ang pamilya Saito ay wala. Tigilan mo na ang pagpapanggap, sinabi na ni Ichiro Saito na wala kayong antidote at ikaw sa susunod mong buhay ay sa bilangguan ka. Dalhin siya. Bitawan mo ako. Hindi ko kayo patatawarin. Yang Cheng, sa pagkakataong ito, malaki ang naiambag mo. Mga chairman ng Longcheng, pag-usapan natin ay handang ibigay ang kanilang share sa iyo ng bahagi bilang pasasalamat. Talaga? Sa hinaharap, kahit anong project na gusto mo ay tiyak na may green light at walang hadlang. Sa isang lalaking nagngangalang Yang Cheng, sa tulong ng isang ginoo, ang antidote ay patuloy na dumarating. Ipinapadala sa buong bansa. Unti-unting nalulutas ang tagutom. Ang ekonomiyang matagal ng tahimik, sa wakas ay nakabawi na. Presidente Shen, huwag mo akong paglaruan. Ang galing mong manghula. Binabati ka namin, Presidente Shen, na aprubahan ang proyekto ng sunod-sunod at dahil sa antidote, naupo siya sa pwesto ng pinakamayaman. Yang Cheng, kasal na tayo. Ang akin ay sa iyo na rin. At saka, huwag mo akong tawaging Presidente Shen. Bagong kasal, masyadong formal iyan. Sabi ko na, huwag mo akong tawaging Presidente Shen. Masarap ba?
Talagang masarap. May mas masarap pa ako. Mr. Shen, nandito na ako. Kailan ka darating? Tapusin ko lang itong trabaho ko. Mr. Shen, yung pagbili ng regalo para sa nanay ko, kaya ko naman, hindi mo na kailangan. Sumama pa. Bakit hindi kailangan? Saan mo ako hinihintay? Darating na ako. Magandang araw, tingnan ko ito. Anong titingin-tingin? Yang Cheng, karapat-dapat ka ba? Tumingin ng gintong alahas? Dati sa klase, hindi ka nga makabili ng pagkain eh. Ikaw pala, Kian Juan. Oo, magaling ka. Dati sa klase, nagsusuot ka ng ginto at pilak. Ngayon naman, isa ka lang sales lady. Lakas ng loob mo mang insulto sa akin? Kahit sales lady ako, pero ako ay sales lady ng Shen Group, alam mo. At higit sa lahat, nakakuha ako ng mayaman. Shen, mayaman? Oo, ang binata ng pamilya Fang, si Fang Xingyun. Fang Xingyun? Sigurado ka? Mayaman pa ba siya? Hindi ba siya inalis ng pamilya Sen at nag-bankrupt? Sigurado ka na mayaman ang nakuha mo kahit bankrupt siya? Sapat na para tapakan ka, na tulad mo. At saka, ang gintong singsing na ito, siya ang nagbigay. Malamang hindi mo to kayang bilhin sa buong buhay mo. Huwag ka nang tumingin ng gintong alahas dito. Walang babaeng magkakagusto sa'yo. Doon ka na lang mas bagay sa'yo. Isang maliit na sales lady, ang lakas ng loob magsalita ng ganyan? Sino ka? At nangahas kang makipag-usap ng ganito sa ako, isang empleyado ng kumpanya ng Shen, na nagsasalita? Huwag kang sa mga taong ganyan magalit, ingatan ang iyong kalusugan. Anong mga taong ganyan? Ikaw, pulubi ka? Umalis ka na. Pinapalayas mo ang bisita? Ito ba ang pagiging empleyado ng kumpanya ng Shen? Na serbisyo sa bisita? Kayo ba ay anong klase ng bisita? Si Fang Xiao lang na ganoong katayuan ang itinuturing na bisita. Isang tawag mula kay Fang Xiao ay makapagpabagsak sa inyo. Fang Xiao. Fang Xingyun. Noong nakaraang parusa sa pamilyang Fang, mukhang hindi ko inaasahan na kaya pa niyang kumilos. Oras na para pabagsakin ng pamilyang Fang. Ikaw, parusahan ng pamilyang Fang? Tanggalin ang mga ugat, talaga tanging walang utak na babae ang makakapansin sa iyo ganitong mababang uri. Pinalo mo ako? Pinalo kita? Pinalo kita? Pumili pa ng oras? Hindi lang kita pinalo, tatanggalin din kita sa trabaho. Simula ngayon, tanggal ka na. Hindi ka natatanggapin ng kumpanya ng Shen? Nangahas kang magsalita ng ganyan? Akala mo ikaw ay si President Shen? Ano ang nangyari? Manager, tingnan mo sila. Sila ay 2 pulubi. Pinalayas ko sila. Sila ay nanlaban, pinalo ako. Empleyado ng kumpanya ng Shen ay nangaalipusta sa bisita. Kayo dalawa, umalis na kayo. Ako, Oo, ikaw iyon. Alam mo ba na ito ay Shen Corporation? Ang Shen Corporation ay global, ang pinakamalaking grupo. Sa atin, ang mga namimili ay mga piling tao. Kayo 2 pulubi. Karapat-dapat ba kayong pumasok? Sa aking palagay, ang aming empleyado ay tama ang ginawa. tama ang ginawa. Noon sana ay bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi ko inaasahan na kayo ay parang mga ahas at daga sa iisang pugad. Simula ngayon, nasisante na kayo. Sisante? Paano mo ako sisantehin? Mamamatay ka. Oy, anong nangyayari? Fang Xiao. Fang Xiao, matagal ka nang hindi dumadalaw sa akin. Itong 2 pulubi, hindi lang ako inapi, kundi pati kayo ay binastos. Nabangkarote ang pamilya Fang. Alam ng lahat, ang pamilya Fang ay pansamantalang nasa krisis. Ngunit nalutas na ito ni Fang Xiao. Fang Xiao, huwag mong palampasin ang 2 pulubing ito. Ang pamilya Fang dati ay talagang nakaranas ng ilang pagsubok. Ngunit sa aking pamumuno, bumangon muli at nagningning. Kahit na dati kami ay sinupil, ngunit ang Shen Corporation ay tila itinuring ang Fang na parang langgam at hindi pinansin. Kaya binigyan ako ng pagkakataong makahinga. Kaya patuloy akong naging ganitong binata. Ngunit ang pamilya, Fang, ay hindi langgam na basta na lang aapihin. Mangahas kayong hamakin ang pamilya, Fang. Tingnan natin kung sino ang sawa na sa buhay. Tingnan ko, sino ang sawa na sa buhay.
Yang Cheng Shenning. Fang Xiao. Hindi pa ba kayo magbibigay sa amin? Fang Xiao, lumuhod ka at humingi ng tawad? Kayo mismo ang naghahanap ng kamatayan. Ngayon, kung hindi sa ating Fang Xiao luluhod ng kontento, gusto niyong umalis, hindi na kayo makakaalis. Tumigil. Tumahimik ka. Nakita niyo ba? Nagalit na si Fang Xiao. Tapos na kayo. Mula ngayon sa buong Longcheng. Wala na kayong mapagtataguan. Tumahimik ka nga. Bakit mo ako sinaktan? Tama, Fang Xiao. Bakit mo sinaktan ang tagapamahala? Ang dapat mong saktan ay yung 2 pulubi. Tumahimik ka rin. Hindi mo ba narinig? Presidente, Yang Presidente, Shen. Kakadating ko lang din. Wala akong alam. Pero ako ay lubos na hindi ko sila kilala. Ako lang naman. Kung itong dalawa ito, maaari kong irepresenta lahat. Nang may paggalang, tanggapin ang dalawa. Fang Xingyun. Hindi ko inaasahan. Makakabangon ka pa. Kung hindi ngayon baka ang asawa ko talagang nakalimutan ka na. Yang Zong, Shen Zong. Ako, maniwala kayo sa akin. Talagang nagbago na ako. Lahat ay, sila lahat. Lumuhod! Lumuhod! Sila dalawa, walang mata. Nagkasala sa 2 pinakamayaman sa mundo. Shen Song. Ako to. Hindi ko alam na kayo pala ang dakilang tao. Hindi ko alam na kayo ay si Ma'am Shen mismo. Pasensya na. Ako lahat. Kasalanan ng empleyadong ito. Huwag kang mag-alala. Tatanggalin ko siya. Para mabigyan kayo ng paliwanag. Kasalanan mo lahat. Kasalanan mo lahat. Lumayas ka. Kung hindi dahil sa iyo, paano sila maglalakas loob? Mang-api ng customer. Ma'am Shen, ako, Yang Cheng. Tulungan mo akong mamagitan kay Ma'am Shen. Alam ko talaga na mali ako, okay? Alam kong mali ako, harapin mo ang mga kahihinatnan sa halip na dito umiyak at sumigaw. Sila ang 2 tanggalin. Mula ngayon, sa mga negosyo ng Shen, hindi na sila tatanggapin. Ha? At ikaw? Ako ang nagkulang, nakalimutan ko ang takas na ito. Simula ngayon, putulin ng pamilya Fang lahat ng pondo. Sa hinaharap, si Fang Xingyun, kung muling magrehistro ng kumpanya, i-blacklist agad. Nandito na ang manto. Nandito na ang manto. Ma, ito ang regalo namin ni Yang Cheng para sa iyo. Umuwi ka lang, ba't kailangan pang magdala ng regalo? Halika. Umupo ka? Ikaw din? Umupo, ma. Umupo ka ng maayos. Tama nga pala. May ulam pa sa kusina. Kukunin ko para sa inyo. Tita, tutulungan kita. O si.